Game. Okay, magandang umaga po sa ating lahat at ang kapayapaan ng Diyos ay sumaatin sa aking pagkakataon ngayon na tayo ay muli nagkita-kita. Maraming salamat sa Diyos. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang malaking pagkakaiba ng Ebanghelyo, kautusan ni Kristo sa 10 utos ni Moises. Sabi ko sa inyo nung araw na ang Old Testament o ang Lumang Tipan ay nagbago nung dumating na ating Panginoong Kristo. Pumasok na yung mga aral niya sa New Testament. So, dalawang aklat na ang pinag-aaralan ng tao ngayon. Ngayon, alamin natin kung ano yung pagkakaiba ng Ebanghelyong kautusan ni Kristo sa 10 utos. Tingnan nyo ang mababasa sa Biblia. Ngayon, tanungin natin ang Biblia, bakit pinalitan ng Diyos ang 10 utos sa Israel? Bakit kinakailangan palitan pa? Kung meron naman na nagbigay ng giya sa mga naunang anak ng Diyos, yung tinatawag na mga Israelites na naging alipin sa Egypto, at after 400 years, iniligtas ni Moises papunta sa Kanaan o ang lupang ipinangako. Ano rin? Ang sinasabi sa aklat ng Hebrews 8:7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana nihanap ng pangangailangan ng ikalawa. So may kulang daw. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebrew, may kulang. Kaya kinakailangan ng ikalawa in New Testament. Patuloy, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Ang Panginoon na nagsabi noon. Sa aklat ng Galatia, ganito ang ating mababasa. Maliwanag nga na sa sino man ay hindi maaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. So may sinasabi siya ritong pananampalataya. Mamaya malalaman natin kung bakit talaga pinalitan ang utos. Mula sa 10 Commandments, pumasok yung New Testament ng ating Panginoon Kristo. Galatians Chapter 3 verse 24 says, ano pa ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang hihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya, madalas ang binabanggit dito. Ano pa ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang hihatid tayo kay Kristo, tulad na nasabi kanina, sa pananampalataya pa rin. Palibhasa ay palatuntunan lamang ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring panglinis. Yung mga utos ng sinasabi niya sa 10 Commandments ay ukol lamang sa laman. Thou shalt not kill, physical lahat yun. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, puro physical lahat yun. Anong panahon naganap ang pagbabago ng unang tipan sa 10 utos? Kailan? The law and the prophet, sabi niya kay Lucas, were until John. Mula nung dumating yung first cousin niya si John, na nagbautismo kay Kristo, siya yung sumisigaw sa ilang. Prepare ye, sabi niya. The Lord's coming. Siya nag-announce ng pagparito ng ating Panginoon sa Kristo, at doon din naputol yung mga utos ng Diyos sa mga Israelita. Yun na yun. Doon daw nagtapos yung Old Testament nung dumating na si John the Evangelist at siya yung nagtuturo, Evangelist the Baptist. Siya nagbautismo sa ating Panginoon sa Kristo. Sa aklat ni Matthew, ganito ang ating mababasa. Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay.
At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. You will be judged kung anong krimen ang ginawa mo. Physical pa rin yun. Tingnan natin kung ano susunod. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, na ang bawat mabuot sa kanyang kapatid ay mapapa sa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapa sa panganib sa Sanhedrin. Yun. Kung ang sino mang magsabing ulul ka, sa impyerno ka pupunta, sabi ni Matthew. So iba. Dito makikita natin kaagad na yung Old Testament is for physical. If you will kill, you will just be punished. Pero dito, sa batas ng ating Panginoon sa Kristo, yung mapuot ka lang sa iyong kapatid, mapapanganib ka na sa kahatulan. You will be judged, mapuot ka lang. Kita niya? Pag sinabi mong Raka, ulo, gago, yun na yun. Nasa panganib ka pa rin. So iba. Malaking kaibahan. Tingnan natin ano pang mababasa natin sa Biblia. Narinig ninyo, sabi ng Panginoon, sinasabi, huwag kang mangangalon niya. Yun yung old. Old yun, ha? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Pero kay ating Panginoon sa Kristo, ganito ang ating mababasa. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, nang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, ay nagkakasala ng pangangalon niya sa kanyang puso. So nakita yung kaibahan kagad noon. Pag tumingin ka lang na may pagnanasa sa babae, nangangalon niya ka na. Yun yung batas ng ating Panginoon sa Kristo. Mantalang doon sa Old Testament, once you covet, you will be judged physically. Sa ating Panginoon, iba. Tumingin ka lang ng masama, may pagnanasa, nangangalo niya ka na. Diba? Ganun yung pagkakaiba. Ito pa isa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Yung 10, abuloy, 10%. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, utos yun. Ginagamit nila yun para ibigay sa mga Levita, ito yung mga pari na nag-aaral, tuturo ng mga salita ng Diyos. 10% ang requirement noon sa mga Israelita. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo. Panginoon na mahukbo, that's yung unang utos. Kundi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit. That's true. Yun yung unang alam natin eh. Bigay ka ng abuloy, ligtas ka. 10% ligtas ka. Makikita ng blessing, siksik liglig, sabi ng mga born again. Pero dito, tingnan nyo sinasabi natin, Panginoon. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya, hindi 10%. Diba? Ang utos ng Panginoon sa Kristo, magbigay, sabi niya, ng masaya, hindi mabigat sa loob. O dahil kailangan magbigay ka, sinabi siya magbigay ka ng abuli, magbibigay ka. Diba? Pero hindi siya sinasabing, ang ikapo ng inyong kinikita ay dapat ibigay ninyo sa iglesia. Hindi naman ganun ang utos ng Panginoon. Ayon sa iyong puso, sa iyong kalooban, bigay ka ng 10 piso, yun lang kaya mo. Pera mo, mayroon kang piso, ihulog mo. Masaya puso mo, gandong ka lang eh. Diba? Pero kung may kaya ka, hindi bahala ka. Kaya maraming naloloko ng mga born again dito sa mga ganitong mga turo na binabaliktad nila para patayo tayo ng iglesia, patayo tayo ng simbahan. Maliligtas ka. Mali ang mga turong ganun. Kaya mo yung taong magbigay ayon sa pasya ng puso. Hindi na tithes, hindi na 10%. Ano pa ang pagkakaiba ng Ebanghelyo sa 10 utos? Tingnan natin.
Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Nilinis na ng Panginoon. Kasi pag sumunod ko sa Kanya, siguradong magiging banal ka. Susunod ka. Nilinis na tayo. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, at magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Yan. So, dalawa na ang tinutumbok natin, Panginoon. The physical and the spiritual. Napakasakdalin ang kapanalan sa takot sa Diyos. Dati, panahon lang. Pagka pumatay ka, mapaparusa ka, sa impyerno ka pupunta. Ngayon, kapatid mo pa lang, namuhi ka sa kapatid mo. Kasalanan na, sabi Panginoon sa Kristo. Ano? Pagbabago? Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. So, iba ay tinuturo natin, Panginoon. It's more on spiritual. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. The nakaraan is the old way. Ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Noon, may mga corruption, kahit ngayon naman may mga corruption, kaya lang, ay tinuturo sa atin is more on spiritual level. Tinanggal natin, Panginoon, ang physical requirement. At kayo'y magbabago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Babaguhin ka niya kasi dadalhin ka niya sa spiritual level. Mababago na. At hayag ang mga gawa ng laman sa maktuwid ay ang mga ito. Pakikiapit, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito na naman, Mother, no? Diyos-Diyosan, yung mga ribulto, mga larawan, pangkukulang, maraming mangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Meron naman yan sa Old Testament. Kaya ang nabago lang dyan is ifinokos ng Panginoon sa spiritual side natin. Okay? Sa Galatia 5:21, kadugtong, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. So, hindi lang yung nakasulat na violation against the rule of God. Paglalasing, mga kalayawan, ano pa, isipin mo yung pagnanakaw, yung papasok na lahat dun. Lahat ng mga gawain na labag sa sosyedad at labag sa Panginoon sa Kristo. Kaya nakadugtong yun, mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang pinaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo. Kasi meron na First pa lang meron talaga Sa Old Testament, nandoon na Na ama nagsisigawan ng gayong mga bagay, kanya ay nakatala sa aklat. Kaya sa paghuhukom, you will be judged according to what you have done. Bubuksan nyo aklat. Dalawang aklat. So sinasabi ng ating Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lupa at kayo'y aking papagpahingain. So ito, matagal na rin naman natin ginagamit ito Kinanta nga ni Basil Valdez ba ito, di ba? Pag napagod ka na, ibigay mo sa Lord. Makakapagpahinga ka. Yun. Ano pa utos? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa. True. Pagka may problema ka, nanalangin ka, Lord, sana matapos na itong problema nito. Di ba? Totoo naman yun. Pero nag-spiritual na siya. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ng ayaw gumawa, ay huwag din naman kumain. Ay mga tamad, hindi po pwede.
Trabaho ka. Huwag kang hingi ng hingi. Sa ngayong panahon, ang daming pensyonado. Hingi ng hingi sa abroad. Kala nila pinupulot ang pera. Pero dito, sinasabi ng Panginoon, hindi tama yun. Diba? Huwag pakainin ang hindi gumagawa. Tamad, bawal. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at una na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sumunod ka, mag-aral ka, makinig ka. Sino nagligtas? Moises yun eh. Sino nag-utos? Diyos ang nag-utos. Hatingin mo ang dagat, kayo na ating dagat, kalusot sila. Anong katunayan ng Ebanghelyo ang ikaliligtas sa panahon ito? Tingnan natin. Ibig sabihin ba, yung Ten Commandments, hindi ka maliligtas? Sumunod ka ng Ten Commandments, umiwas ka. Iwasan mo lahat yung utos doon, okay. Kaya lang, sa panahon natin Panginoon Jesucristo, maliligtas ka ba? Maliligtas ka ba ng 10 utos? Tingnan natin ha. Sa unang Korinto, sulat pa rin ni Apostol Pablo, sa 15:1. Ngayon ipinagkakalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanangatilihan. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kapuluhan. Pananampalataya walang kapuluhan, tinuruan ka, hindi ka nakinig, binaniwala ang tinuturo sa'yo. Yan ang mangyayari. Extension yun, hindi ka maliligtas. Ano ba sinasabi? Sa Efeso 1:13, na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So yun ang tinuturo niya, na ang Ebanghelyo ito makakapagligtas sa inyo. At tinatakan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pagka nakuha mo yung aral, ang Espiritu ng Diyos na kayo. Bibigyan ka niya. Di mo naunawan yung Biblia, manalangin ka, ang Espiritu Santo bibigay sa'yo ng liwanag. Maintindihan mo ngayon yung binabasa mo sa Biblia. Ito pa, siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Ano bang kalwalhatian ng Panginoon? Di ba verbo siya? Pero umupo siya sa tubig noong nilalalang. Verbo, naging tao, pinanganak ni Maria, binigyan ng pangalan Emmanuel upang iligtas ang tao sa kasalanan. So yun yung level ng pagiging tao ng ating Panginoon sa Kristo. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Marami na tayong makikita, yung mga warning na malapit na daw ang katapusan ng mundo. Pero ilan na ba ang panahon, ilan na nahula na ito na daw yung end of the world? Maraming hindi nakakalam doon. Dahil sinasabi ng Diyos, ni ako nga hindi ko alam eh. Ang Ama lang ang nakakalam kung kailan. Sabi ng Panginoon sa Kristo. Next. Ngayon, ano ang Diyos na dapat kilalanin, sambahin at paglingkuran nating mga tao? Kasi may utos yung Ama. May utos ngayon ating Panginoon sa Kristo. Meron pa tayong tinatawag na Espiritu Santo. Di tatlo ang gumugoberno sa atin, sa spiritual natin. At wala rin yung Holy Trinity sa Biblia na nabanggit ko yung nakaraan. Ngayon, tingnan natin. Sino ang dapat nakilalanin at sambahin at paglingkuran nating mga tao? Ano ang batayan sa Biblia na may Diyos na dapat kilalanin ng mga tao?
kamatayan. Tingnan natin. Sa Psalms 19, verse 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng mga kanyang kamay. Hindi tumingin ka sa langit, tignan mo, bakit may buwan, bakit may araw, bakit may bituin. Sinong gumawa nun? Bakit may mundo? Sinong gumawa nun? Di ba nung una, nasabi natin? Nung una, wala ang lahat. And God said, let there be light. Nagkaroon ng ilaw. Tuloy natin ang pagbasa. Baka natin. Karugtong ng awit, sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. At ito to, pagka init-init naman. Diba? Sobrang init ngayon. Pagdating sa gabi, makikita mo lalabas yung mga bituin. Nagpapakilala ng kaalaman ng Diyos. Saan ba galing yung mga walang pananalita o wika man ang kanilang tinig at hindi maririnig. Eh yung hangin, naririnig mo ba? Pero nararamdaman mo. Sino ang gumawa ng hangin? Malalim. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Itinuturo ng mga apostol. Diba? Nakikilala niya. Sabi ng mga apostol, ang Panginoon pinatay sa ikatlong araw na buhay. Mga kadakilaan ng Diyos yun, wala makagawa nun. Pasusunod sa Roma, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. 1964, yung ang tao umakyat sa buwan. Bakit nagkaroon ng sasakyan ng tao? Because of the development at sa mga tinuturo din ng siyensya, ang lahat ng kaalaman ng tao galing sa Diyos yun. Depende lang yung tao kung gagawin na sa mabuti o sa masama. Dumating ang nuclear bomb, sa pindot ng ganyan, sasabog na tayo. Kaya nagkakaroon ng alliance sa mga bansa. Ayaw nilang mangyari yun. Hindi, mawawala lang ng tao sa mundo. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sabi nila. Mga 80s ito mga ito. Walang Diyos. Ang tao, galing sa yung tinatawag na pagsabog ng mundo. Sabog doon sa kalawakan, nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng tao. Na ang tao galing sa unggoy, doon nanggagaling na yun. Yung Big Bang Theory na tinatawag, dinugtungan pa ni Charles Darwin na evolution daw mula sa unggoy ng tao. Wala yun. Ayaw nilang maniwala na ang Diyos galing sa alabo. Binigyan ng hininga na buhay sa tawang tao. Ayaw nilang paniwala yun. Sila yun. Mga walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Turo ng mali. At ayaw nilang tanggapin yung spiritual teachings sa ating Panginoon. Kaya sabi nila, walang Diyos. Ayaw nilang maniwala. Pinaniniwala nila yung kanilang talino. Eh, sino kayo nagbigay ng talino ng tao? Ang Diyos din naman kaya ang gumawa. Hindi nila matanggap yun. Ngayon, ang tanong, sino ang Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng tao? Tingnan natin. Ano sinasabi ng Biblia? O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sino lumalang? Panginoon Diyos. Bakit natin tinatawag Diyos in Diyos Ama? Diyos pa rin. Yeso Cristo. Eh, si Yeso Cristo galing sa sinapupunan ng Diyos Ama. Eh, di Diyos din siya. Kaya dalawa. Dalawa na yung Diyos. Kaso sa Biblia, maraming Diyos.
Ngayon, may mga Diyos-Diyosan. Diba? Ngayon, tingnan natin. Pagpatuloy, pagbasa. Sapagkat pinalitan nila katotohanan ng Diyos na kasinungalingan at sila ay nagsisamba at nanganglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ang dapat sambahin, yung lumalang. Di ba? Hindi yung pinalitan kasi ng larawan. Pinalitan ng Diyos-Diyosan. Pinalitan ng bato. Pinalitan ng kahoy. Inukit, Santo Bangkay, nung nagbaha sa Palarca, nandoon ako sa bahay, tinitingnan ko, binubuhat nila si Santo Bangkay. 4 na tao bumubuhat, hindi makalakad si Santo Bangkay. Diyos-Diyosan, gawa ng tao, hindi dapat sinasamba. Yun ang tinuturo ngayon. Marami yan. Pero maraming naniniwala kay Santo Bangkay. Gina Odessa, yung mga pamilya, mga Japayo dyan sa Clark. Kinukwento nila, nakahiga daw nila si Santo Bangkay, nawala yung sakit nila. Kaya, masugid na donor, mga taong yun. Napapaniginipan daw nila, nililigtas sila sa Santo Bangkay. Eh bakit nung nagbaha? Hindi makalakad si Santo Bangkay. Next! Awit 115 verse 4. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. O yun na yun. Basta nagtataka ako doon sa akin ng tatay ko, sino kaya gumawa doon? Birhen Maria, umiiyak ng ginto. Yeso Cristo, nakaganon din. Tumutulog, ginto pa rin yung dugo niya. Sino kaya nagmamagic doon? Mga katha. Sila ay may mga bibig, ngunit sila ay hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Nabasa na natin ito. Alam na natin ito. Sila ay may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. Eh, bato nga eh. Kahoy nga eh. May ilong, mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Wala eh. Walang buhay. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakakatangan. May mga paa, meron sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Santo Bangkay may paa, hindi nakalakad ng baha. Binuhat siya ng 4 na tao. Si Father, mga suki ni Santo Bangkay yan eh. No? Dilingkod yan. Naalala ko yun eh. Pinapakain pa ni Father yung mga licores ni Santo Bangkay eh. Pinagkakakitaan yung abuloy. Naging trabaho ko ngayon sa anak. Tanong ko, saan yung ginagawa niyo sa pera? Yung pinampapaayos daw ng kapilya, yung bahay ng Santo Bangkay. Okay? At sinabi ng Diyos, tignan ninyo ha, bakit ang paglalang dapat sambay? Lalangin natin ang tao sa ating larawan. In our image. May kausap siya. May kausap siya. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Atin pa rin. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad. Ayun na yung binigay niyang power sa atin. Kumain ka, kung gusto mong kainin, pati umuusad. Lumilipad, ang tawag doon, simot-simot. Lahat nga eh. Lahat na hayop. Kaya dito, tinuruan tayo ngayon sa ating panahon, sabi niya kay Apostol, kay Matthew, dahil dito magsiyawan nga kayo. Nagutos ang Panginoon sa Kristo. At gawin ninyo maalgan ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 3. Ang Diyos, maraming Espiritu. Yung sa huling paghuhukom na eh, babaguhin tayong lahat, di ba? Nangamatay na tayong lahat. Mga nalunod sa dagat, mga nasagasaan sa highway, bubuhay uli yun eh.
pagbalik natin Panginoon sa Kristo, kukunin yun. Yung mga tao yun. At hukuman. Yung makikitang lingkod ng Diyos, yun ang kasama. Kasama ng Diyos na mag-ahari ngayon, magtuturo ngayon sa lahat ng mga bansa. Sa loob ng 1,000 taon. Magtuturo ka. Kasi marami pang hindi naturuan. Yung mga hindi nakarinig na mga natives sa mga forest. Hindi pa nakarinig yung mga yun. Yung mga Buddhist, mga Chinese. Kasi yung Diyos nila ganun din, Buddha eh. Buddha pa rin yun. Malaking tiyan, kalbo. Daming pera na gano'n. Mayroon niya tao dito eh. Yan yung mga ganun yung ulo. Ngayon, anong katunayan sa Biblia? May 3 kapangyarihan magkakasamang lumili ka ng langit at lahat ng mga bagay. Dahil sabi niya, lalangin natin. Kaya alamin natin ngayon kung natin makikita sa Biblia. Sa Proverbs 8:22, ganito ang sinasabi. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ng kanyang mga gawa nung una. Nang pasimula siya ay berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito yung sinasabi kanina. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Bakit nagkaroon ng tao? Dahil Panginoon sa Kristo. Lahat ng nilalang nakatungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Prophecy yun. Kaya siya pumunta kay Maria. Espiritu pa din ang gumamit doon. Kaya yung berbo napunta ngayon sa tiyan ni Maria. Naging tao. Ano reason? Bakit siya binuhay? At bakit siya pinagay? Dahil sa tao. Iniligtas saan? Sa unang kasalanan. Napasimula inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo, walang laman. Ito na yung sequence ng paglalang. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. O, ito na yun. Espiritu ng Diyos. Umupo sa ibabaw ng tubig. Kinontrol na niya. Iyong sinugong yung Espiritu, sila ay nangalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. Espiritu pa rin. So, ang Espiritu pala ng Diyos, kasama sa paglalang. Kaya din niyang maglalang. Sa Kawikaan, ito ating mababasa. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasubutan? Sino nagtatag ng lahat ng mawakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang ama? Alip? Tatlo eh. Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Bakit hindi natin narapat mag-alinlangan na may 3 kapangyarihan na dapat kilalanin at pagpapasakipan tayo mga tao? Dapat huwag pag-alinlangan. Tuwing may bautismo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, 3 palagi may kamagit. Sa Efeso 4:4, ito ang ating mababasa. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkakatawag sa inyo. Sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, nilalang ka, binigyan ka ng hininga. Espiritu ng Diyos yun. Ay nabuhay ka mula sa alabok. Paano ka ginawa? Hindi sa unggoy galing ha. Ganun pa, saan galing yung unggoy? Titingnan mo yung mga 80s kay Charles Darwin. Ganun pa rin, mag-iisip ka eh. So, isang Panginoon, isang pananampalataya. Ito nang tinuturo natin Panginoon. Isang bautismo. Isang bautismo. Paano yung bautismo mo sa Catholic?
Kasi sa bautismo, kinakailangan, Panginoon, tinatawag niya, isang pananampalataya. Ang itinuturo ng mga apostol, dapat yun ang totoong bautismo. Pag sinabi ng apostol, ito tinuturo ng Panginoon, pakinggan mo. No offense for Catholic, galing din ako ng Katolik. Nabautismuhan ka doon. Binautismuhan ka. Eh, sino nagsabi ng amen? Eh, yung mga ninong-ninang mo, hindi naman ikaw eh. Iyak ka eh, natubigan kang ganun, iyak ka eh. Oha ka mo eh. So, yung mga ninong-ninang ang tumanggap. So, hindi pa rin tama kung dito natin titignan sa totoong aral ng Panginoon sa Kristo. Balikan natin yung mga, bakit hindi kahit tanggalin ng mga pari yung mga rebulto? Pinapatanggalan, liwa-liwanag na sa Biblia, huwag kayo sumamba. Okay, sabihin na natin, sabi nila, hindi naman namin sinasamba. Ginagamit lang siyang parang representation, hindi ganun pa rin. Tanggalin mo yun, manalangin ka diretso, yun ang gusto ng Diyos. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Lahat sila nandun, kahit saan. Involved pa rin yung tatlo. Kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya mga bagay na sa inyo sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon, hindi utos ng tao pakikinggan. Saan mo makikita yung utos ng Panginoon? Eh dito, sinulat na ng mga apostol. Binabasa natin. Kaya lang, maraming ang ayaw dyan eh. Maraming din sumusunod kasi hindi nila makuha eh. Hindi nila mapicture. Nabawal na eh. Sumamba sa Diyos-Diyosan, sa bato, sa pilak, gawa ng kamay ng tao. Bawal. Diba? Ay Lucas, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil lang sa akin nagsugo. Tinakwil mo ang Panginoon sa Kristo, tinakwil mo rin ng Diyos. Iglesia ni Kristo, tawag nila, ito ang Iglesia ni Kristo. Pero sa kanila, bawal sambahin ng tao, tao si Kristo sa kanila. So 1:40, madalas sila sinasabi, tao, Panginoon sa Kristo. Bakit nila ginagamit? Sinasamba nila tao. Sa kanila, tao ang Panginoon sa Kristo. So, ekes ka agad yun. Mali na ng mga aral yun. Sa Davao, punta natin si Kibuloy, makikita niyo sa TV. Ako, siya na daw si Kristo. Yung Apollo daw, yun daw ang Kristo na ngayon, na anak ng Diyos. Yung Apollo, alam naman natin, ito yung mga Diyos-Diyosan ng araw. Mga anak ng Diablo yun. Apollo. Dahil siyempre pa sa pangalan niya. Okay, tapos na yata. Tapos na tayo matuwid na paraan ng panalangin. Tingnan natin yung isa pang portion ng pagkakaiba ng 10 utos. Ilang minutes pa ako? Mayroon ng ano oras na? Tingnan natin yung pagkakaiba ha. Kasi nakikita naman natin yung kaibahan ng 10 utos sa New Testament. Spiritual ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Sa panalangin. Tapos na tayo sa panalangin eh. Nandito sa ilalim yung isa. Dalawang segmento. Ang Iglesia ng Diyos. Yun yung tinuturo ng mga apostol, yung Iglesia ng Diyos. Next is isang isang tanong tungkol sa kaibahan ng 10 utos with the New Testament. Bago tayo kumain. Panalangin pa ulit-ulit, bawal. Old Testament versus New Testament. Dahil 10 utos. Kailan babalik? Okay, malapit na. Marami akong naka-riding paksa eh. Kasi nagpapahinga ako, nag-aaral ako. Yun, binubuo ko yung aral.
mula sa Biblia. Galing kay Eddie Soriano. Next. Dami. Tapos na tayo rito. Yung mga Biblia. Biblical ano to, yung sa theology natin. Saan napunta? Kasi pag pinatayo ko ito, mawawala na naman siya. Kaya pag tiyaga niya na magpipindot-pindot. I still have 10 minutes. Isang tanong na lang. Tanong na lang. Gutom na yata yung mga bata. Maraming spirito. Parusa ng Diyos. Ayaw magpakita. Dami kasing pakta. Okay ba? Pag tinayo mo kasi ito, mawawala eh. Hindi ko tinatayo. Lumagpas. Isang photo. Tayo ko na sandali. Mayroon pang kanal. Kailangan mag-break time na tayo. Okay, break time na tayo. 38 na. Mag-ano kasi siya, magkakanta pa tayo happy birthday. Oo nga. O sige, sa susunod na natin ang ano. Sa nuli yun, ayaw niya magpakita. Okay. Let's sing a song for the birthday celebration of Kyla. Okay, let's ready. Okay. Cut off mo na. Rinyan na off na yung camera ko. Rinyan na off na. Rinyan. Pikit ka muna, pikit.